Mula sa Barangay Molino 5, Huascap na. Mula sa Barangay Molino 3, WhatsApp na. Mula sa Barangay Molino 3, WhatsApp na. WhatsApp na. Ang makakapanayam natin ngayong araw na ito ay isang veteranong leader ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bacoor na nagsilbi bilang punong barangay ng Molino 3 sa loob ng maraming dekada at naging konsehal ng lungsod na kilala sa kanyang advokasya sa kaligtasan ng komunidad, disaster preparedness at serbisyong Barangay First na hinubog ng kanyang krusong kriminolohiya. Kamakailan, pinatunayan ang mahusay na kanyang pamumuno sa pagkamit ng Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLGB at pagiging SGLGB Hall of Famer, pati na rin sa iba't ibang parangal bilang isang multi-awarded na kapitan na refleksyon ng mataas na tiwala at pagpapahalaga ng komunidad sa kanyang serbisyo. #malasakit sa kapwa at bayan. Punong Barangay Molino 3, Kapitan Apolonio June Ilas Advencula Jr. Muli po ang mga kapanayam natin, Cap June, what's Cap? What's up? June! Welcome po sa Usapang Bacooreño at I'm quite sure ang tanong natin dito, Cap, nakapagpahinga po ba kayo na maayos? Maayos na maayos. Pero hindi ako nakatulog kasi excited ako sa araw na to. Unahin na po natin, Cap, kumusta na po ang inyong barangay at kumusta na rin po kayo sa ngayon? Aba, sa ngayon din, napakasaya namin ng mga kasama kong makagawad. Unang-una, ang aming barangay talagang everyday and night talagang maayos at napakaunlad at tahimik. Talagang naipamamala sa ipakikita ng Barangay Molino 3 sa liderato ni Cap June na tahimik payapa ang kanilang barangay. Pero bago tayo magsimula, Cap, sa mga diretsahang tanungan natin, meron po kayong mga kasama ngayong araw na to dito sa studio. Tama po ba? Opo. Baka pwede nyo naman pong maipakilala sa amin yung naggagandahan at gwagwapuhan talagang matitikas ninyong mga kasamahan dito sa studio natin. Opo. Ang totoo po niyan, kanina po ay napakaaga po nila ng barangay, sa barangay. Siguro before 6, nandiyan na sila kasi excited sila na makatindi sa studio natin sa City of Bacoor na kung saan kasama ko ang number 1 nating Kagawad Rico Agapit. Yun, hello po. Number 2, Kagawad Michael Bautista. Number 3, Kagawad Edward Sabater pero lumabas na po saglit. So, Kagawad Apple Advincula, Kagawad Josie Criste, Kagawad Eric Sapitanan, at Kagawad Francis Baba. At ating pong mga kasama pa na andito pa po. Ray Isguera, Mike, Alex, Boyet, at Louie. Marami po kami rito at nasa labas pa po yung iba. Meron pa po kayo, Cap, na nasa labas. Opo, marami po. Hindi pa pala ito kompleto, Hindi Cap. po kompleto. Talaga Hindi naman lang po pwede na ma-accommodate ito. Pero kung talagang papapasok, baka mapuno po ito. Oho, ito. Baka ang studio po natin ay puno na po ng mga audience kapag po pinapasok pa daw po ni Cap ang kanyang buong sangkamag-anakan at buong puwersa ng Barangay Molino 3. But I believe, Cap, may natira po ba sa barangay ninyo ngayon? Ang totoo po niyan, excited sila. Gusto nga po nila sumama. Sabi ko, hindi na dapat sumama kasi doon sa studio baka mapuno tayo. Opo. So dyan na lang kayo maiwan at makinig na lang kayo at manood na lang kayo. Kung May nanonood po ka? Meron po, marami po. No? Baka nandiyan po. Batiin po natin, Cap. Sino-sino po ang mga nasa screen natin ngayon? Mga taga-urban, meron senior, meron sa HOA. Lahat po ng mga naandyan po, lahat po ng mga NGOs ng nakapalo sa Barangay Molino 3. Grabe, no? Hello po at kamusta po? Mula po sa amin dito sa Bacoor TV channel, welcome po. At nawa po kayo mga fellow natin Bacooreños ay na nakasubaybay ay may matutunan at meron po tayong maging magandang usapan dito po sa ating segment na What's Cap. Yan. Ang dami po nating mga taga-subaybay, Cap, sa ating barangay. Live na live po ito, Cap, tama po? Opo. Live na live po natin. Ayan. Ngayon, Cap, talagang makikita naman natin, itutuloy na natin ang kwentuhan. Opo. Dahil po dito, ang dami nakasuporta sa inyo, ang dami po nakaantabay, at patuloy na nagbibigay ng kanilang suporta at pagmamahal sa inyo in your leadership as barangay, punong barangay ng Barangay Molino 3. Ano po kaya, Cap, yung current best practices and accomplishments na meron ang Barangay Molino 3 na po pwede natin may pagmayabang? Alam mo, ang totoo niyan. Way back 1999,
Maaari ako lang sa buong lalawigan ng Cavite ang unang-una nakapag-purchase ng isang fire truck. Na kung Fire saan, truck? Opo, fire truck. Way back 1999. Grabe. Noong akin na nung kulay, yun po yung isa sa naisip mo na isa sa makakatulong sa buong Bacoor na noon ay hindi pa lungsod. Bacoor pa lang. Na magkaroon ng isang pamatay sunog na hindi na ako tatawag sa ibang lugar kundi sa sarili kong barangay, meron na ako. So yun po ang number one kong best practices. At pangalawa po, meron po tayong mga kasamahan dyan, meron po tayong itinalaga para magamit natin sa mga earthquake drill. Kung maghahabawa, merong sakuna o bagyo, lindol, meron po tayong mga kasama sa barangay. Na kung saan yun po yung inaasahan natin makakatulong sa ating mga kababayan. Meron kayong practices ka Opo, meron po. for earthquake drill, Opo, meron. for fire drill. So, Opo. ibig sabihin, invested kayo Opo. sa DRRM, sa Opo. Disaster Risk Reduction and Management. Nais nating malaman, Kap, ano pa po yung mga current na, may mga purchase ba kayo ng ambulansya? Ilan po ang available, magkataon? Ang totoo po niyan, every time meron po tumawag, kailangan ambulansya. Meron po tayong 3 ambulans. Nasa ngayon every day and night, nagseservisyo sa ating Grabe. mamamayan. At libre po ito, Kap. At libre po ito, walang bayad Yun, po ito. hindi naniningil ng bayad ang ambulansya sa Barangay Molino 3. Opo. Marami po kasi nagsasabi, Kap, na ang mahal, lalo sa private hospitals, ang mahal po ng singil ng ambulance fee. Kasi kasama yung attendant nila, tapos may medic silang kasama. At talaga namang, ayan, ilan po yan sa mga ambulansya na meron po kayo, Kap? Tatlo Tama? po yan, tatlo po yan, Tatlo opo. po. Ayan. Hindi lamang po yan, meron din kayong fire truck. Meron po, meron din po. Grabe naman po, ano? Meron po. Available po ang fire truck ng Barangay Molino 3 at nakikita din po natin ito sa mga panahon na nangangailangan yung ibang district natin at kabarangay ng tulong. Opo. Talagang sumusuporta. Ito po ay naririnig natin ang ingay at alarma, sirena nito. Ito po, Kap, ano po ang function nito? So, ang pangso po ng BDRRM, ito po yung isa sa halimbawa, meron pong lindol, baha, ito po yung katuwang natin. At meron po tayong mga equipment na kung saan ipinurchase din ng barangay na magagamit ng ating mga tao. Wow. At the very least po, talagang nakita natin yung effort ng ating barangay dahil sa kanilang mandato na makapagsilbi sa kanilang mga kabarangay with all the perspective na meron sila at resources na available. At meron din po kayo invested na mga Generator, opo. generator set Opo, at saka evacuation tents. Opo, tent. Grabe Meron naman po ito. meron po Ilan po tayo. kaya ang available? Grabe. Ay, marami po yan. More or less, nasa mga 30 pieces yata po yan. At Iba din may mga bota, flashlight, everything. So, halos lahat po, andyan po lahat. Grabe, no? Hindi lang po ito, Kap. Hindi lang rescue equipments na meron kayo. Hindi lang kayo, nakikita natin Meron po sobrang tayo fire investment. extinguisher, Ano? opo, Ang mga fire extinguishers din natin ay available at Ready mga opo. rescue equipment. Lahat po, available po yan. Pagdating naman, Kap, kasi syempre sa DRRM, sobrang invested na kayo. Kamusta naman po ang justice system Ay, ano sa po ating yan? barangay? Kasi ang totoo po niya, isa po yan sa ating inisipin nila, no, na lahat ng mga kababayan natin na mayroong problema, so idudulog sa ating barangay. Na kung saan dapat magpa-blatter muna. Tapos kung kinakailangan dinggin sa lupon Tagpapayapa, so sa akin muna dadaan yon. Ako muna makipag-usap sa complainant, respondent, kung maayos natin, ayusin natin. Kung hindi man, so doon sa lupon member na, mag-uusap sila. Ayun. So yun po yung ating inisip na kung saan sa barangay pa lang masettle na yung problema, hindi na dumating sa higher court. At ito pong nasa video natin na to, Kap, na nakikita po nakaplay, ay ito po mismo Ito po yung yung lupon. member po ng lupon. Opo. Grabe, ano? Opo. At yung lupon po ninyo, ang balita namin ay number 1. Yun po ang pagkakaalam namin. Yun po ang pagkakaalam natin. Hindi lang po 3 consecutive na nakuha natin. Hindi ang lang best po lupon. 3 consecutive. Maraming beses na po, maraming taon na. Grabe, no? At even national and local po. regional. Nakakalaban talaga. Opo, Regional, nakakalaban winner. talaga kayo. 3 consecutive winner po kami sa region. Grabe, no? Isa lang po ang ibig sabihin nito. Kung naghahanap po kayo ng hustisya sa Barangay Molino 3, ito po ang patunay na ang Barangay Molino 3 ay naisa-serve kung ano yung justice na meron para sa kanilang mga kabarangay. Tama po. Kasi marami po ang nagsasabi na pag nagsampa ng kaso, masyadong mahaba ang proseso, masyadong magastos, magbabayad ka ng attorney. Pero sa inyo, yung mga maliliit at kaya nating i-resolve, nagagawa natin ng paraan. Ang totoo po niyan, lalo't una sa finances, may umutang, kaya namang gawin at solusyonan.
Andiyan po kagawad, andiyan ang kapitan. Meron nga member ng lupon Halimbawa, 1,000, 2,000. May pera para ma-settle lang. Sila na nagbibigay. Totoo po yun. Pero alam namin, para ma-settle lang. O masaya sila. Yung respondent, complainant, uuwi. Lalabas ng barangay Maligaya sila. Opo. Kasi nagkaroon ng settlement At maraming salamat. Naku, parang abonado ang mga lupo. Wala pong magagawa Kailangan natin makatulong sigurado po ako, hindi lang po lupo ng abonado, kundi si Kap din ay abonado rin Kasi sa po maraming mga bagay. kagawad na kasama Pati ko kagawad ho. Opo. Ilan yung sa mga best practices na meron tayo? DRRM, you really compete and make sure na kayo ay hindi man number 1 or nasa isa sa mga top performers natin sa DRRM. Same goes with your justice system. Yun. Pagdating po sa cleanup drives natin, Kap, kamusta naman ho? Ang totoo po niyan, meron po tayo mga cleanup drive sa mga lugar na kung saan may mga HOA tayo mga kasama. Magre-request sa HOA, yung mga TODA, lalo na di sa atin sa Molino Dam na kung saan maraming subdivision ang naniniraha sa Molino 3 at Molino 4 na walang pakundangan ang pagtatapon ng basura sa Molino Dam. So, andito ang ating mga kagawad. Kasama ko ang ating co-chairman ng BDRRM, si kagawad Mike Bautista. Sila po yung nangangalaga para sa kalinisan ng aming lugar sa Barangay Molino 3. Para masigurado natin, Kap, no? Opo. Na talagang ang ating ginagawang mga programa, nagbe-benefit ang ating mga kabarangay. From this perspective, Kap, sigurado tayo may mga batas na naipasa na ang ating Barangay Molino 3 regarding sa mga kaayusan, sa kalinisan. Ano sa tingin nyo, Kap, yung isa sa best na ordinansa na may pagmamalaki natin? Unang-una po, yung ordinansa na pinagmamalaki natin, yun po yung yun po nga sinabi sa pinatupad ng ating butihing mayor sa Clivilla na binabasa sa barangay. Unang-una yung anti-littering at solid waste management. Opo. Isa po yun. Pangalawa po yung curfew ordinance para sa mga minor na edad ng mga kabataan. Pangatlo, yung anti-noise at public disturbance ordinance. Ayun. Ito po. Pang-apat po, traffic parking regulation sa loob ng Barangay Molino 3. Ayun. At least po, Kap, na nakikita natin dito yung mga adaptations ng mga ordinances para maisagawa natin locally sa ating mga barangays at community. At syempre po, mamanduhan din natin ang mga HOA. Kasi I'm quite sure talagang ang HOA sa inyo ay sobrang active. At mas marami po kayo talagang HOA na mga subdivision types at mga villages natin. No? So dati, kung titignan natin ang datos siguro ng Molino 3 pagdating sa mga ordinansa, marami silang nilocalize at inadapt ng mga ordinances for the benefit of their fellow barangays. Ayan, pagdating sa ganung perspective natin, Kap, isa po ba sa mga na-adapt natin recently yung anti-EPAL? Ang totoo po niya yung anti-EPAL, magmula po nung magkaroon kami ng memorandum, agad po natin pinatupad, unang-una po, pagtulong at suporta sa ating buting mayor at sa barangay na kung saan dapat yung anti-EPAL sundin. Kaya kami po ay nagpatupad na natanggalin lahat at wag isuot yung mga damit na nakasulat pangalang kapitan o sino man. Tapos lahat ng mga sasakyan na dapat tanggalin, tinanggal po namin lahat. Kundi ang nakalagay lang, Barangay Molino 3, tapos logo lang po. Ayun. Para identify po kung anong barangay, kung ano yung sasakyan na naandyan. At least alam po nila at ng mga nanonood sa atin ngayon na 1.2 thousand viewers natin sa ating Facebook Live ay aware po kayo na ang ginagawa po nating ito sa pagsunod sa ating anti-EPAL ay talagang mandato at ibinababa rin natin sa mga barangay. At ang Molino 3 ay masugid na sumunod sa polisiya na ibinaba sa atin. Yan. Kap, pagdating po sa mga services natin sa barangay, kumustahin po natin, ano-ano po ba yung mga usual services natin? Ang totoo po niya, number 1 natin services ay yung meron tayong libreng certificate. Gamot. Yung libreng tuli sa mga kabataan. At naandyan yung mga barangay certificate, yun nga, nagbibigay rin tayo. Tapos ito, mga gapat niya, meron tayong sariling pharmacy, barangay pharmacy. Sa barangay, na kung saan libre na binibigay sa mga senior citizen, PWD, at lahat ng mga nangailangan. Pero, ang naging usapan dito, kailangan meron silang reseta na nagaling sa health center namin bago bigyan.
Opo. Ayun po, at least masigurado natin na nakakapag-comply din muna sila Opo. sa requirements ng ating barangay. Ng barangay. Kap, meron kasi ditong, kumbaga, video in question. Baka po masasagot natin yung katanungan ng ating kabarangay. Sige po, sige po. Panoorin po natin ito. Yan, tingnan po natin ha. Kasi baka mamaya later on yung ating mga videos mula po sa ating mga video in questions concerning sa mga fellow barangays natin ay masasagot ni Kap dahil napaka-importante po ng mga katanungan at mga concerns ng ating kabarangay. Sige po, panoorin po natin. Maybe later on, we will be seeing ang ating mga videos at concern po ng ating mga kabarangay sa aspeto po ng mga programa at serbisyo po ng ating barangay Molino Tres. Kap, dako tayo sa usapin ng infrastructure. Mabilis lang po bang makuha yung barangay certificate? At libre lang po ba ito? Kap, tanong lang po, mabilis lang po bang makuha yung barangay certificate? At libre lang po ba ito? Kap, ang katanungan po doon, kung mabilis lang daw po ba natin maproseso ang mga barangay certificates natin? Agad po natin na i-issue agad. Pinakamataas mo ang 3 minuto. 3 minuto ho. Opo, may pagkakalob na natin. Nakakapag-issue na ho tayo ng mga certifications 1 natin, to Kap. 3 minutes po, may bibigay na po natin. Grabe, no? Bakit? Paano po naging ganun kabilis ang inyong sistema? So kasi nasa system na po yun. Meron na kayong working system, Correct Kap? system po, opo. At nasisigurado natin ito. Marami po kayong staff Marami din. po staff tayo, opo. Na talagang gumagalaw at tumutulong. So, hindi po mahaba ang pila. Hindi po, hindi po. Grabe, no? Dahil sa dami nating mga staff doon. Importante po ito, mga kabarangay natin, lalo na po sa mga nanonood sa Barangay Molino 3, yung staffing po talaga at personal availability ay isa sa mga essential functions para mapagpatuloy natin ang mabilis na serbisyo sa ating barangay, lalo na po sa Barangay Molino 3. Apo. Ayan. At meron po tayong mga live na nagko-comment, kagaya na lang po ni Sara Lagasca. Ramdam na ramdam ang serbisyo ni Kap June Advincula. Maraming salamat po, Kap. Ito po ay mga live na mga nagko-comment sa atin na nagbibigay ng kanilang suporta at pagmamahal sa inyo po at sa mga serbisyo po na meron kayo. Dumako tayo, Kap, kasi doon sa aspeto ng ating infrastructure. Okay. Kamusta naman po ang infrastructure natin? Alam niyo po, totoo niyan, taon-taon, pagdating sa infrastructure, yan po yung ating binibigyan ng pansin. Una-una, marami mga nangangailangan ang mga HOA subdivision. Unang-una, yung urban poor, yung mga senior citizen, at mga transport. Na kung saan yung infra, yun po yung unang-una isinagawa. Nagpagawa po tayo ng opisina ng transportation sa TODA, mga opisina ng senior citizen, at yung ibang mga offices ng mga subdivision. Pangalawa po, yung mga daanan ng mga mapuputik na ang mga kabataan nag-aaral, hindi makarating sa school ng hindi malinis ang paa. So, pinagawa po natin ng pathwalk. Tapos, nagpagawa rin po tayo ng mga building na kung saan magagamit po ng ating mga kabarangay. Katulad po ng multipurpose hall na kung saan merong nangangailangan ng seminar o ano meeting, may magagamit sila. Mga drainage po, papagawa rin po tayo, daloy ng tubig para sa ganon, maging maayos ang kalendara. Katulad po ng kalsada, pathway, at saka yung mga open space ng HOMA, pinagagawa rin po natin. Ayun. At Nabanggit ko na. So, iba't ibang sektor po at iba't ibang opisina po ang napagawa na ninyo Meron ng na po, talagang meron po. infra, kumbaga Opo, sa establishment, infra Kap. po, galing. Tapos, ito pong mga litrato na ito ay nagpapatunay na yung before and after constructions po ninyo ng development. Opo, ganito po yan. Yan po, yun yung mga previous na project na isinagawa noong dating administration ng congressman. Na kung saan, kami na po ang Nagpatuloy po. Opo. Ito po, ano po itong pinaka-recent lang po ba ito, Kap? Ay, opo. So, ito pong project na to, ito po ay galing sa Infrared, sa 20% development fund. Na kung saan, naisip ko, pinag-aralan namin mga kagawad, ito pala yung kailangan sa aming barangay para kung sakaling merong pumunta ng kailangan ng clearance, meron silang pagtatambayan. Na kung saan, kaya po, naisagawa namin. Ayun, no? Ito po, ang mga programa po na ito na naging initiative coming from the team at administration niyo po, Kap June, ay talagang pinag-isipan, at talagang pinagtuunan ng pansin ng panahon, especially para sa ating yung sa mga HOA natin. Kasi yung pathwalks para sa mga bata, para makapasok sila sa eskwelahan na hindi maputik ang kanilang sapatos. Tama po.
Napaka-importante po, Opo, no? yun po yun. Napakahalaga ng ganong klase ng programa. At yan po, ayun yung nakita natin kanina, di ba? Opo. Yung entrada ng Barangay Molino 3, talagang feel na feel mong welcome na welcome ka sa barangay at sa lungsod ng Bacoor. Talagang naipapakita natin yung mga services natin from the Barangay Molino 3, nararamdaman ng mga tao. At syempre, na-avail nila yung mga Opo. services po natin coming from that. Kamusta naman po, Kap, yung street lights? Ay, Ilaw? ang totoo po niya, number one pong isa sa pinag-usapan namin ng mga kagawad ko, na kung sa lahat ng madidilim na lugar, daanan ng mga residente namin, bumili kami ng mga solar street light at saka yung mga street light na mayroong wire. Kasi unang-una, yung mga wire na street light, ninanakaw. Oho. Kaya kami po yung nag-provide na kung maaari, mapunduhan namin yung mga solar street light. Kaya yung po madidilim na lugar, ngayon po medyo maliwanag na halos lahat. Meron lang kaunti kadagdagan pa. Kailangan pa po natin Kailangan i-develop. i-develop pa. Oo. Pero nakikita naman natin at na may progreso. Meron pa. At meron pong nagaganap na development sa Opo, atin. opo. Kamusta naman, Kap? Madilim ba yung street lights sa madaling araw o sapat naman ho? Kasi ang totoo po niyan, kapag solar street light, kailangan po mayroong kasama na wire. Na wire. Na kung saan, kasi hindi nagtataya. Pag medyo maulan, kulimlim, yung solar street light hindi talaga makasurvive. Siguro mga 6 to 10 the evening, hanggang doon lang siya. Oho. Pero meron kaming Nakaantabay. na wiring, naka-wire. Para at least klaro po sa ating mga fellow Bacoreños at sa mga kabarangay natin na meron po tayo na ginagawang action coming from this perspective po. Yan. Doon sa infrastructure na perspective yun, Kap, ang dami natin na ipagawa, na isa katuparan from your leadership, given your term as barangay captain. Pagdating naman po, Kap, sa usapan ng pangkalusugan, kamusta naman po ang inyong health sector sa inyong barangay? Ang totoo po niyan, sa tulong at suporta ng ating buting mayor, kasi yun yung kanyang mahalagang programa ni Mayor Isaac Revilla. Yung kalusugan, lalo sa mga kabataan. Meron po tayong 3 sangay na health center. Una sa Main, meron kami 2 extension sa Green Valley at saka Springville, Coliseum. Okay. Meron po, lahat po ng mga services ng health center natin, na andun na lahat. At may mga dumuduty naman po sa 3 Meron po tayong nurse at saka doktor po doon. Yun, By importante schedule po, po. by schedule. By schedule po. Apa. Okay. Kamusta naman po ang mga kabarangay ninyo, Kap? Pagdating sa pagpunta, dinadumog po ba kayo? Ang totoo po niyan, sa dami ng residente namin, talagang, ayun po, dinudumog tayo, pero ang totoo niyan, napagsaservisyo naman lahat sila. Lahat po? Opo, lahat sila. Wala pong umuwi Walang umuwi na hindi Luhaan, na check up o kumbaga. luha, Lahat po sila napagservisyo. Okay. Ayan. Ilan po yan sa mga video footages mula po sa Barangay Molino 3 na ating na-compile na nagsaservisyo at naninilbihan ng ating mga kabarangay, lalo na po ang ating mga medical officers at mga doktor natin available po. Even ang BNS nakahiwalay pa po yan ng opisina. Hiwalay po Kap, yun, hiwalay. At iba pa po ang health center. Opo, iba pa. Iba pa po. Napaka-social naman talaga sa Barangay Iba pa Molino 3, no? Ang daming opisina. Pero sama-sama naman po at magkakasangay-sangay naman yan. Opo, Kap? magkakasama. Hindi, magkahiwalay lang ng opisina. Pero iisa lang ang one-stop shop po tayo. perspektibo. Opo, One-stop shop. Opo, tayo. Yun. Opo. Mahalaga po ito. At yung ginawa nga ni Kap na parang development project sa inyong barangay ay nagkokonekta sa mga opisina into Opo. one building. Opo. Ayan, nakikita naman po natin at mararamdaman din po ng mga fellow Bacoreños, lalo na po sa Barangay Molino 3, yung serbisyo po ni Kap June at ng kanyang buong konseho. Yan. Meron po tayong katanungan, Kap. Pagdating naman po sa ating health sector, video in question din po Opo. ito, Kap. Baka Sige po. masagot po natin. Sige po. Kap, good morning. Paano ba humingi ng libreng gamot? Ang masasabi ko po dyan, tayo po ay Kap, araw-araw meron good po tayong morning. gamot. So kumuha Paano lang kayo ng ba reseta sa humingi? ating health center kay Dr. Ruby Santiago. May dala lang kayo reseta at meron po tayong gamot na maipagkakalop sa inyo agad. Agad-agad po ito, Kap. Agad-agad po. Agad-agad po. Lahat po ba ng gamot available or may So ngayon limits po, din? 4 times a year na tayo po ay nagpa-purchase ng gamot. So lahat po ng gamot na ibibigay natin, na bibili natin. Para Galing sa po sa kanila. pondo ng Sa barangay? pondo po ng barangay, opo. Ang gamot? Ang gamot po, opo. Okay. Nagkukulang po ba? Ang totoo po niya, nagpondo po tayo na more or less 2 million a year. 2.3 million a year. Sapat. Hindi po, kulang pa Hindi rin. pa rin. Kulang pa rin. Kulang Oh. pa din. Ano po, minsan pag may pondo kami, naglalagay kami ng sa supplemental budget po kami. Ayun. Opo. And also, nagko-coordinate din po sa health center sa Opo, sa opo. local government. Opo, opo. Okay. Para at least alam po natin na ito Opo. po ay partnership. Partner po, opo. At makikita po natin yung effort
sa kakulangan o kakapusan ng gamot Opo. mula po sa ating barangay at sa Opo. pondo ay po pwede pong makahingi ng suporta Ganun po talaga, mula ganun sa po. ating Opo. City Government of Opo, Bacoor. tama. Siyempre po, Kap, meron pa pong pangalawang katanungan patungkol sa ating pangkalusugang usapin. Yan, maybe later on po may play natin yung second video in question po patungkol naman sa ating mga pangkalusugan. Pero paalala po ni Kap, ha, dun sa free meds natin, dapat po may reseta. Opo, At dapat nakapag-avail kayo sa ating health center muna ng Dapat Molino po. 3 Tama po. bago po kayo bibigyan Bibigyan ng gamot. ng Opo. gamot. Gamot. Grabe no, social yung pharmacy ng ng Barangay Molino 3. Meron pa tayo. Kaso hindi ako taga Molino 3. Meron pa. Parang gusto ko, lilipat na po ba tayo? Ano po bang natin? Ang dami pong programa eh. Parang all-in-one talaga ang Barangay Molino 3 natin eh. Nasa health sector pa lang tayo. Ulitin po natin yung katanungan. Yes? Kap, may bayad po ba yung medical certificate at saka check-up natin? Ayun. Ang katanungan po natin ay nanggaling po Kap, sa isa sa... may bayad po ba yung medical certificate at saka check-up natin? Maraming salamat, Faith, sa iyong katanungan. Kap, ang tanong, libre lang po ba ang medical certificate at ang check-up sa atin? Ang totoo po yun, talaga pinaglibre po yan. Kasi unang-una, kawalan ng mga kababayan natin, wala yung pambayad. Pero magmula na kami nanungkulan ng mga kasama kong kagawad, talaga inilibre po natin yan. At kaagad makukuha yung certification. Ayun. Agad po makukuha ang certificate at syempre po, yun din po ha, ang pakiusap lang po natin, baka po biglang dumugin kasi sa Barangay Molino 3 eh. Kap, sino po bang ini-issuean natin ng libreng check-up at free medical certificate? Yung po mga Kabarangay talaga ng barangay ko talaga. Molino 3. Pero meron pong mga ibang barangay din kasama sa health center na bibigyan din. Opo. Okay. Kasi clustered nga tayo. Opo, clustered tayo. Clustered Opo. barangays Opo. tayo. So yun po, magkataon na mga ilangan po kayo ng med certificate. Kailangan na po at check up ay lumapit po tayo sa ating health center kay Doktora Ruby Santiago. Ayan po, siya ang nakatoka sa ating health center sa Barangay Molino 3. Pero sa ibang mga karatig bayan po natin, baka meron naman po dyan sa inyo. Huwag nyo na po kami dumugin dito. Ano? Baka may mga ibang city, ibang municipality na pumunta ng Molino 3 at magpa-check up. Sabi kasi ni Kap, libre daw po. Mga bona fide members po ng Barangay Molino 3 at yung mga kasama po dun sa clustered barangays natin, ang po pwede po makapag-avail ng atin serbisyo dito sa ating health center sa Molino 3. Kap, katanungan ko lang po ito ha. May moment po ba na nasabi ninyo na buti na lang naging kapitan ako? Or may araw po ba na gusto nyo na lang maging private citizen at hindi kapitan? Alam niyo po, alam ko sa sarili ko, napakasarap pala ang manungkulan bilang kapitan, kasama ko mga kagawad, na nakakatulong ka. Kasi kung private citizen ka, yung iniisip mo at plano mo na makatulong, hindi mo magawa unang-una, wala kang kasama. Nagsosolo ka, pero may mga kasama ka mabuti at masisipan na kagawad, napakadali mong gawin para makatulong sa mga nangangailangan ng tulong. Yun, no? Kaya po talagang gustong-gustong manilbihan ni Kap bilang punong barangay at I'm quite sure kahit sa ang posisyon mo ilagay si Kap, magsa-stand out sa leadership dahil ipinakikita niya lamang kung ano ba dapat yung serbisyo na ibinibigay natin sa ating mga constituents. Also, pinanumpaan kasi natin ito, Kap, tama? Apo. Ang karagdagan po dyan, kapitan lang ang gaganap. Pero kailangan talaga andyan ang buong suporta ng kagawad. Opo. Pagka ang full support ng kagawad, walang problema. Yung tulong at suporta na maipagakala mo sa kanila. Tunay yun, Kap. Dapat talaga pag maninilbihan tayo at magsaserbisyo tayo sa ating mga kabarangay with the full support, hindi lang si Kap lang yun. Opo. Dapat buong konseho at buong lahat ng kagawad, even the SK, should be hand-in-hand helping each other to make sure na isa sa katuparan natin yung mga services po na meron tayo dito sa ating nasasakupang barangay. Diretsahang tanong, Kap. Sa totoo lang po, mas makulit po ba ang basura o mas makulit yung nagtatapon ng basura? Ang totoo niyan, ang basura kahit saan meron yan. Pero talaga ang makulit, hindi basura. Yung mga nagtatapon. Na talagang pasaway. So yun yung mga pasaway, yun yung ating pinangalaga na wag na ulitin yung pagtatapon ng basura. Kung hindi tumulong na sila, magdampot ng basura, yung nakakalit na nakikita nila. Kamusta naman, Kap, yung ating 2026 bagong garbage waste management scheme dito po sa lungsod ng Bacoor? I'm quite sure na apektuhan kayo ng mga adjustments natin. How are we coping with it? Ang totoo po niyan, marami po sa mamamayan ng lungsod ng Bacoor, hindi lang sa Molino 3, narinig namin. Talagang the best mayor, si Mayor Isaac Revilla, na naisip at naplano na lahat ng estete ng buong Bacoor, malibre ang hakot ng basura, na hindi na sila nagbabayad sa mga private hauler.
At talagang kitang-kita namin, miski sa Barangay Molino 3, kahit saka pumunta, wala na nagkalat na basura. Unang-una, andun yung pina-implement ni Mayor na talaga ang lahat ng mga kasama sa barangay, dapat makapagtulungan. Dapat day and night, manmanan, tingnan ang lahat ng estero, main road na maging malinis. Kaya po tayo ay nagkaloob at nag-purchase ng mga sasakyan na kung saan makapaghakot ng basura sa ating main road, sa ating mga secondary road, at nag-create din po tayo ng mga empleyado para sa pagwawalis. Meron po tayong street sweeper. At meron po rin tayong 2 truck na naghahakot ng basura. Ito po ay purchase ninyo po? Opo, amin po to. Amin po yung truck yan. Wow. Grabe po. Opo, meron po tayo rin. Hindi ako po Tapos ay... meron din po tayong holding area na kung saan andyan po yung pinipili, yung pwede pakinaba, at yung naman pa na po, meron din po tayong holding station. Yun no, ibig sabihin po, yung garbage collector sa atin from the city ay dyan na lang po nagpupunta. Ang totoo po niya, ito po yung mga basura na kung saan dito kinuha sa Barangay Molino 3. Ah. So doon po namin dinadala sa holding station na ang naghahakot po truck ng Barangay Molino 3. Ah, okay. Opo. Tapos yung sa city naman po na nagko-collect sa atin, bahay-bahay po ba? Bahay-bahay po Napapasok? yan, bahay-bahay. Okay. Bahay-bahay. Ito po ay hinahakot namin yung mga natitira. Opo. Mga natitira. Talaga sinisirap namin na may mga nagkalat, sasakyan ng barangay, patron ng barangay, at saka yung mga street sweeper ang nagme-maintain ng kalinisan. Ayun po, yun yung nakokolekta. Doon nilalagay sa holding area ilalagay sa natin. holding area. Mula sa mga clean-up drives naman po ito. Yun naman. At least clear po sa atin ito. At sa ating mga kabarangay, yung schedule naman po nasusunod ka sa mga homeowners, sa mga subdivisions po natin. Niyan, kasi 52 subdivision kami, yung schedule na susunod naman. So walang naiiwan doon. Totally lahat nahahakutan naman. Ayun. At meron po mga nagsasabi po, live na live din sa ating mga comment sections. Mabuhay ang Barangay Molino 3 sa pangungunan ng aming Barangay Captain June. 10 ng kanyang mga kagawad. God bless po. Ayan. At marami po nanonood sa atin dito sa Facebook Live, also sa TikTok. Dahil po, nakikita natin yung services na ibinibigay ng ating kapitan at ng buong konseho ng Barangay Molino 3 pagdating po sa aspeto ng pagsisilbi at pagsiservisyo sa ating mga kabarangay. On the perspective of disaster preparedness, Cap, yung kahandaan ng Barangay Molino 3 sa perspective ng ating sakuna, gaano po ba kahanda ang inyong barangay pagdating sa sakuna? Alam niyo, totoo niyan. Meron agad balita. Nakahanda na po lahat ng mga kagawad natin yan. Yung lahat ng mga tao natin na inilagay sa unang-una sa Barangay Disaster Risk Reduction, so nakahanda rin po yan. Mm-hmm. Every time na talagang darating yung panahon na yun, o wala pa, nakaready na po tayo dyan. At lahat po na area, may mga kasama na tayo, may NGOs na nakaantabay. Yun. Na sumusuporta sa mamamayan ng Barangay Molino 3. Opo. Pagdating, Cap, sa sa aspeto ng evacuation centers, ilan po ang available evacuation Ang centers totoo sa po ating niyan, barangay? more or less, nasa 52 meron kami, may cover court, may mga pasilidad dito sa barangay natin. Mostly, lahat ng subdivision meron na evacuation area. Kasi malalaki espasyo nila, may mga opisina, marami rin tayong school. Na pwedeng doon natin muna pansamantalang ilagay ko yung mga taong maapektuhan. At sa mga schools po, meron naman tayong mga MOA, agreements natin. Meron po, opo. At least clear po ito. Even sa ating mga subdivisions, importante din po na may agreement din tayo for the evacuation centers. And I'm quite sure sa Molino 3, dahil nga kayo po ang nagsustain nung ating mga covered courts sa mga subdivisions sa 52. 52 po halos lahat subdivisions natin. At lahat po yun may covered courts. Tapos meron pa tayong Bacoor Coliseum. Opo. Ay napakarami po talaga ng magiging espasyo na po pwede ninyong May agimat gym pa. Opo. Agimat gym, opo. Talagang kompleto na po ang Molino 3 all-in-one sa mga prosesong kailangan nating masaksihan at kailangan nating ma-avail of the services para sa ating mga kabarangay. Cap, sa usaping kabataan, kamusta naman po? Ano po ba ang gusto nyo maging future ng mga kabataan ng Molino 3? Unang-una sa mga kabataan, kailangan dyan maandon yung meron silang malilibangan. Unang-una sa sports. At tunayan nga po, nag-purchase kami ng isang lugar na kung saan magkaroon sila isang lugar na magkaroon sila ng pampalakas sa katawan. Pawisan sila. Kasi sa isipin nila yung pinagbabawal na gamot para maalis sila sa ganoong bisyo. Nag-purchase kami ng ilang kagabitan para sa gym. Meron po kami sariling gym sa barangay.
fitness gym. Opo, meron po. Totoo. More or less, nasa mga day and night. Siguro, baka mga 20, 30 ang gumagamit. Hanggang 50 po ang gumagamit po, day and night. Ang mga kagawad po natin nag-gym. Ay po, kaya malalaki katawan niyan eh. Grabe Ito naman. po, lalo na po ito. Yan po. Opo. Yan, Yung mga kagawad natin bigla nagtawa na sa gilid. Opo, Ano? yan. Nag-a-avail din ng service ang ating mga kagawad. Pero may mga kabataan po. Marami po. Marami. Libre po ito. Libre po, libre. Totoo. Libre po. Minsan po, pasal kayo daw, punta kayo. Napakapalad ng mga taga-barangay Molino Tres. Opo, meron po. Meron kayo sarili nyong fitness gym. Meron po, meron. Grabe. At ano po ang oras ng ano nito, Kap? Ang oras ng opening ng gym? Mga 8 in the morning, 8 in the pero morning. hanggang 10 ng in the evening, kailangan 10 wala in na the sila. evening Apo, po. kasi curfew na. Ayun, curfew na, lalo sa Apo. mga minors. Apo, Oh. yung minor. Ang galing, napaka-sensitive. Apo. No, na-maintain natin yung pagiging child at youth-friendly natin for wellness and also yung ma-maintain natin yung ating mandato for Apo. curfew. Apo. Ang galing nun, Kap. Apo. Nakakatuwa po. Very good. Good job kayo doon. Maganda po yung fitness gym na ginawa ninyong, Apo. ayan, para sa mga kabataan. Para hindi lang kung ayaw nyo mag-basketball, Apo. meron kayo fitness gym. Apo. May other recreational areas pa tayo, Kap. Meron pa. Meron pa rin tayo Meron mga pa. recreational areas natin. Apo, dyan sa tabi ng barangay. Yun, no? Maganda po ito na initiative. At meron pa po yung reading centers. Center, meron pa. Para sa kabataan din. Grabe, no? Ang galing kasi... Kap, galing. Good job. Meron pa, meron. Ang galing kasi na maintain niyo po ito. Paano niyo Maintain po po. napopondohan to, Kap? Talaga, yearly na pupunduhan namin yan kasi... Kasama talaga sa budget. Kasama sa budget po talaga. At nabalitaan namin, Kap, halimbawa, kasi multi-awarded kayo, di ba? Opo. Siyempre sa mga awards na natatanggap ninyo, merong cash incentives. Opo. Saan po napupunta yung cash Alam niyo, incentives? totoo niya, lahat ng award namin, bawat departamento, doon namin ginagamit. Kung saan intended, doon yan. Hindi namin ginagamit sa iba, kundi talaga para doon yan. Halimbawa po, nanalo kayo ng cash prize sa Lupon, Best Lupon. Ay, doon po yan, pagaganda namin yung ng Lupon. At tulad pa, bumili tayo ng computer, tapos tape recorder, at saka camera, at saka aircon. Apo. Para lang doon po yun. Ang galing, no? Lahat yun na doon yung sinusustain. Doon po talaga. Yung pangangailangan. Opo. Kaya talagang magsusumikap na makakuha ng award kasi yung incentives noon, doon din napupunta. Doon po, apa. At ma-maintain nyo talaga yung inyong award dahil doon lang din siya umiikot at doon Opo, dumadaloy ang tama po. pagpapaganda ng programa. Tama po. That is good. Tama po. At ano po itong grabe, no? Ayan po, Ay, yung po, fitness gym natin. Naku, napakaganda po talaga. Yung loob. Opo, minsan po itutour natin kayo sa loob ng fitness gym. Baka Ayan. wow. Yan po yan. At yung inyo pong treadmill ay automatic talagang Opo. Ayan. machine based talaga yung ating mga Opo, ayan. grabe naman po, nakakainggit Opo. sa Molino Tres. Ano talaga? May fitness gym sa mga nais mag-gym at libre po ito. Opo, libre. Excellent. Babae, lalaki, mapaanong Opo. edad. Edad. Opo, I'm quite sure yung mga seniors natin kung ayaw nyo magsungka. Kasi nakita ko na po ang senior office ninyo may sungka. No, natuwa po ako doon sa sungka. Sabi ko, nakakaaliw naman sa mga senior natin. At sa mga youth natin, kung ayaw niya ng mga cards, board games, ay meron po kayong gym. Pwede po nitong mapuntahan. Tama. Kap, ang dami, no? Ang daming programa Ang talaga dami. ng Barangay Molino 3. At ang dami pong naging mga main features na meron po kayo. Best practice, kumbaga. Pagdating po, kasi syempre meron tayong mga kasamahan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, high school graduate lang, or nag-stop. Minsan sa college, humihinto na sila due to circumstances, family, financial, and everything. Pagdating po sa aspeto ng ating livelihood, kamusta naman po yung ating mga livelihood programs para sa ating mga kabarangay? Ang totoo po niyan, meron po tayo isang departamento na kung saan sa ating kasama ko, chairman, si Kagawad Rico Gapto. Siya po yung umahawak na livelihood ng barangay. Ando yung perfume making, ando yung candle making. At yung pong sastre, meron po tayong mga pinurchase na makina para sa pananahe. Katulad po ng pundanaunan, ng curtain, bedsheet, at yun po, yung sa kitchen na makita natin dyan. Saan po ito, Kap? Saan ang Sa location barangay po? din po yan, sa barangay din po. Sa barangay din Meron po. po isang building po doon, na kung saan doon po.
Ayan po. At meron po kayong designated area kung Meron saan po. pwede kayong manahi. Pwede po, meron po talaga na isang lugar. Ayan Pati po. paggawa po ng perfume, ano? Meron po. Ayun po. Ano po ito? Halimbawa, Kap, gagawa ng perfume, yung nakagraduate sa livelihood program. Yung, ito pong TESDA po ba ito? Apa. Livelihood natin? Apa. In coordination with city? Apa. Ayun o. Through Ma'am Lita Gawaran. Apa, Ma'am Lita Ayun po. Gawaran. Pag ganito po, ang ginagawa nating accomplishments at meron po tayong mga na-achieve, kamusta po? Yung benta nito, saan po napupunta? Sa kanila po Ano ba? po yan? Bukod doon sa kanila, kailangan sustainable eh. Para may ikot eh. Apo. At malaking bagay din po para sa kanila. Kahit pa paano, meron silang magiging pakinabang. Kasi wala silang kita eh. Di dyan pa lang eh kahit pa paano. Yung pangangailangan ng araw-araw kahit pa paano, meron sila pagkukunan. Ayun, no? Para po at least alam ng ating mga fellow Bacoreños at mga kabarangay natin sa Molino 3 na magkataon po na interesado kayo sa mga livelihood programs, pwede po kayo lumapit sa barangay at tutulungan po kayong maka-avail ng scholarship ng TESDA through our livelihood, the city livelihood po natin na department para naman po matulungan po kayo sa mga extra income at naghahanap ng, syempre, ganun talaga racket eh. Umaasenso tayo sa mga racket. Pagdating po natin sa aspeto ng job fairs, kamusta naman ho yun, Kap? So, sa ngayon po, okay naman. Okay naman po. Okay naman po. Coordinated tayo with the city. Opo. Asa ang department po kay Doc Bob. Kay Doc Bob Bob. po. De Castro, Yan, well coordinated tayo sa ating mga programs for PESO na job fairs natin. Matanong ko na lang din po, Kap, kayo po ba, ang mga kasambahay nyo ay registered na? Ay, opo. Yes po. Meron po kaming Opo. Grabe, Marami na po no? tayo. Number po tayo isa sa Opo. Yun, at meron Nasa po... 400 registered tayo na. Opo. Ito po, itong binabasa ko ngayon, Executive Order number 10, Series of 2024. Executive Order on the reactivation of Kasambahay Desk. Opo. Meron kayong meron desk. Po, desk officer. At may desk officer din kayo. Meron po. Opo. Wow. Ibig sabihin po talagang, binabantayan nyo yung bawat sektor. Opo. Kasi, nakakalungkot man po talagang isipin, pero madalas po nakakalimutan natin ang mga kasambahay natin. Pero sa Barangay Molino 3, nare-register kayo, na-orient kayo, and later on, talagang natutulungan kayo sa pangangailangan. Opo. At meron pong benefits ito, Kap. Meron po benefit. Opo. Nagkakaroon po ng, dahil po registered kayo ng mga kasambahay sa ating barangay, ay may perks po ito. Pag meron mga payouts coming from the city, opo. Siyempre, malay nyo, ngayong Pasko, di ba? Makapagpa-Christmas party ang ating barangay Captain June, no? Sa ating mga kasambahay. Importante po ito, no, na na-enjoy ng ating mga kabarangay at even ng ating mga kasambahay yung benefits na kayo ay residente ng Barangay Molino 3. Talagang ang dami po nating services pagdating po sa ating livelihood and syempre po sa mga job fairs natin. Kamusta naman, Kap, ang community garden natin? Taniman. Meron po ba tayong taniman? Sa taniman po hektarya Hektarya? malayo sa barangay eh. Malayo po sa barangay. Malayo sa barangay. Pero meron kaming community garden sa barangay. Sa barangay meron din po. Meron din. Pero meron po kayo dong hektaryang taniman. Hindi, nasa kabilang Kabila naman. Pero na the po. same barangay din. The same barangay. Ayun po, at least po alam natin na ang community garden ay existing po sa ating urban gardening sa ating Barangay Molino 3. Yan. At sino-sino po yung mga nandiyan at mga NGOs po, mga urban, purpose, opo. Ayan po. PNS, opo. So may empleyado rin ng barangay. Pag nagtanim po, ito pa, meron kayong mga tools po, opo. Nag-purchase tayo ng tools, opo. Kapag, Kap, halimbawa, yan, lahat ng tools, equipments, syempre, nagtanim tayo, meron ng resulta, may tubo na, aani. Kanino po napupunta yung ani? Ninanakaw nila eh. Kasi hindi pa kami nag-harvest, kinukuha na eh. Ang totoo, sa mga purpose din, biro ko lang yan. Minsan niya po, pagka nandun mahalamat, may mga nanauuna pa silang mag-harvest. Pagkain ng empleyado, purpose, UV, para sa mga anak nila. Pero mga outside barangay, hindi na nagpapala kukunan lang doon. Okay lang din. Naku po, pero wag naman abusuhin. Kawawa naman yung ako ang nagtanim, iba ang kumain. Nangyayari po yan, Okay lang daw. Okay. Pero wag naman pong anihin lahat. Magtira naman ho kayo para sa mga nagtanim, para sa mga kasama natin sa barangay kasi iniluluto din ho yan. Sasangkot siya din ito sa ating mga kinakain. Talaga.
Natawa ako dun sa ang bilis ng sagot ni Kap eh. Nanakaw din naman talaga naman. Pero magkataon po ha, please, mga fellow Bacoreños, let's be responsible sa ating mga urban gardening at mga resulta natin po ito. Kap, gusto po nating malaman, ang inyo po bang barangay, kamusta po ang status pagdating sa ating drug clearing operations? Ay, ang totoo niyan eh. Drug cleared na drug po ba? clear po, opo, drug clear na po tayo eh. Way back 2019. 2019, opo. Drug clear na po ang barangay. Ay, drug cleared na. Mobilize na rin. Ayun. Opo. Opo. So meron kayong community mobilization program na rin? Meron na naisakatuparan na po? Opo. At existing? Existing po, opo. Yung badak officer ninyo ay well-monitored ang inyong programs for the drug clearing operations natin para sa ating barangay. That's good na atin po na-maintain. Magkataon po ay magkaroon pa tayo ng mga initiatives, no, Kap? Para nang sa ganun, yung ating pagsasagawa ng drug clearing, syempre hindi naman kayo maipapasa na peace and order na best council natin if wala kayong talagang naipapakita. Meron din po kami badak vehicle. May badak vehicle, opo. Parang lahat po ng opisina dito may sasakyan ka pa. Meron pa, opo. Action Center, meron din po kami. Nakakaingit naman talaga ang no? At naniniwala po ako, hindi lang ho sa barangay ninyo kayo nagbigay ng sasakyan. Opo, hindi lang. Hindi lang po. Saan pa ho ba kayo nakapagbigay ng sasakyan? Alam niyo po. Ang HOA po, nabigyan may vehicle. Meron din po. Motor With sidecar. Opo. Ang TODA, meron din po. Grabe, no? Iba po ang peace and order ninyo at pag ma-manifest ninyo ng inyong mga programs at mga activities na ginagawa, projects para sa ating mga kabarangay. Isa sa pinaka-importanting aspeto po kasi ang seguridad natin at peace and order sa bawat nasasakupan natin. Kap, on a scale of 1 to 10, 1 as the lowest, 10 as the highest, gaano po ba ka-safe sa inyong barangay? Ay, sa pagkakaalam ko, kasi marami naman kaming nagtutulungan. Andiyan yung kapulisan, andiyan yung mga different ba, may urban, may mga multiplier. So talaga pong secure yung lugar namin. So kaya ko pong maglakad ng alauna, 2:00 ng madaling araw? Kaya po. Unang-una sa programang ginawa ng ating Buti Mayor sa Quibilla, day and night meron nagro-rubing ng barangay tanod at kapulisan natin na nagagaling sa City of Bacoor. Sige ho, i-check ko ho mamayang 2:00 na madaling araw. Lalakad ho tayo. Meron po talaga, meron. Pag ako ho na hold up doon, ako talaga, wag naman ho sana. Pero magkataon po, not being very reluctant, pero tayo po bilang Bacoreño, i-secure pa rin natin yung ating mga kagamitan. Pero, importante po na alam natin sa barangay natin, secured. At merong rumuronda, may nagpapatrol. Meron pa. At even CCTVs ka. Meron pa. May available CCTVs kayo. Ang CCTV po ba natin ay integrated na sa city? Meron pa. Nakaano na po. And we hope na magkaroon pa po ng developments ito and later on ay magkaroon ng integration sa ating city, sa ating city level pagdating po sa ating mga CCTV. Pero ilan po ang available na CCTV natin? Ang CCTV po natin, yung camera, 64, di ba? 64 po. Kaya lang po, yung mga cable company, pag nagtanggal sila na apektuhan yung mga wire. Opo, yun ang naging problema. At meron, ayan po, sa loob ng command center ay nakamonitor din po ang ating mga personnel po. Yan. Kap, total usapang CCTV. Dalawa po kasi ang klase ng CCTV. Meron po yung napapanood natin at meron pong CCTV galing sa naririnig natin. Meron tayong mga walking CCTV na tinatawag eh. Ano po ba yung mga walking CCTV? Meron po tayong isang complaint na galing sa ating kabarangay. Baka po pwede natin ma-flash dito ang video in question, yung walk-in CCTV natin dito, no? Kap, may tanong po ako. Paano po i-complain o irereklamo ang mga marites na kapitbahay? Ayun! Galing kay Aling Mayet. Meron po siyang ang concern niya kasi ay meron siyang walking CCTV na kapitbahay. Paano po ba ito irereklamo nga naman? So ganito po yan, Ate Mayet. So nandiyan lang ating desk officer, ipagbigay alam kung ano yung uri ng complaint at ire-record yan. Tapos patatawag natin yung inireklamo. Patatawag po? Patatawag po natin. At magkakaroon ng settlement? Magkakaroon po ng pag-uusap para ma-settle po yung anumang uri ng complaint. Kasi ang mga
nagkalat talaga ang mga walking CCTV natin, Kap, no? Kapitbahay, yung mga marites natin dyan, si Marisol. Oo, at eto si Tolits. Isa pa si Tolits. Tol, ito ang latest. Iba din mga Tolits natin dyan. Diba? Marisol, si Marites. Ang dami na pong na-invento niyan pwede daw po ireklamo ito sa ating barangay. At aaksyonan po ito. Po agad. Patatawag yung inirereklamo upang magkaroon ng pag-uusap. Ng settlement. At ng settlement. Ayan, kitang-kita nyo naman po. Ayan, hindi po yan si Tolits. Baka lang may concern lang si tatay sa kanyang... Nakita naman natin na binibidyohan. At ang ating lupon, talagang with the knowledge at wisdom na meron sila, ay magkakaroon ng settlement. Ayan, pinatatawag po magkabilang partido. Para po at alam ng ating mga fellow Bacooreños. Yan. Pagdating naman, Kap, syempre security, nakita na natin, pati yung pwede ireklamo, lahat ata pwede baka pati yung taga-ibang barangay sa inyo po magreklamo, Kap. Sa inyo duminig at sa inyo magkonsulta, no. Pupunta tayo, Kap, sa quick questions. Para po itong yes or no lang. Black and white. Pipili lang kayo kung black o white. Yes or no. Mabilis lang po ang mga tanungan natin, Kap. Dapat mabilis din ang inyong sagot, Kap, ha? Walang paliwanag. Bawal daw po ito dito magpaliwanag, Kap. Mabilis ang sagot lang ito. Ready na, Kap, ha? Sige. Pipili lang po tayo. Ang mga katanungan natin. Umpisahan natin, Kap. Apo. Umaga o gabi? Umaga o gabi? Tahimik o maingay? Tahimik. Planado o biglaan? Planado. Opisina o fieldwork? Opisina. Mas madalas niyo pong marinig, Kap, saglit lang po o Kap, may problema po? Kap, saglit lang po o Kap, may problema po? Sagot agad. May action agad. Ano pong mas madalas yung marinig doon? Kap, saglit lang po o Kap, may problema po? Kap, may problema. Kap, may problema. Mas maraming problema pala sa Barangay Molino 3. Ano pong mas mahirap ninyo na hindi pansinin? Group chat o yung kumakatok sa bahay nyo, Kap? Kumakatok sa bahay. Oo, ang hirap ng tanggihan, Kap. Tapos, Kap, pengi 50. Ganun pa. Ano pong mas mabilis na makarating sa inyo? Balita o chismis? Chismis? Kesa balita. Ano po ang mas kailangan ng barangay? Pasensya o kape? Talaga pasensya. Pasensya. Mas relax po kayo, Kap, kapag tahimik o tapos na ang trabaho? Pagtapos na trabaho. Mas namimiss po ninyo, simpleng buhay o yung pagiging busy ninyo? Yung pagiging busy. Ano pong mas natututunan nyo bilang kapitan? Makinig o magpaliwanag? Magpaliwanag po. Ano pong mas nakakapagod? Magdesisyon o maghintay? Magdesisyon. Magdesisyon. Ano po ang mas nagpapangiti sa inyo? Thank you ng mga tao o tahimik na barangay? Tahimik na barangay po. Ano po ang barangay sa inyo? Trabaho o responsibilidad? Responsibilidad. Serbisyo is about one word lang, Kap. Ano po ang serbisyo para sa inyo? Ang serbisyo po ay makatulong sa mga mamayan ng Molino 3. Makatulong. Kung hindi ka po kapitan, ikaw ay? Isang ordinaryong tao. Ordinaryong tao. Grabe naman yung ordinaryong tao, no? Ordinaryong tao. One word, Kap. Isang salita lang, ha, para po sa mga kabarangay ninyo. Ang akin sa Barangay Molino 3, habang ako na andito, si Kap Jun at Vincula, na inyong lingkod, kasama na ating mga 7 kagawad, araw-gabi, paglilingkuran namin kayo, sa abot ng aming makakaya. Grabe, no? Kasi kaya ang lakas ng loob ko na magpagserbisyo, andyan ang aming pinakamamahal si Mayor Isaac Revilla. Talaga naman. With all the support talaga yon. Nakikita natin at nararamdaman po natin. Gusto ko naman yung sagot ni Kap. Kasi dati po may kapitan na sumagot dito sa amin na kung hindi siya kapitan, siya ay maniningil. Kung hindi naman, isa naman. Kung hindi kapitan, ay isang multi-cab driver. Pero gusto ko po yung, kung hindi po kapitan, ako ay isang ordinaryong tao lamang. Tama ba yun? Ng Barangay Molino 3. At syempre, susunod sa batas, syempre. No? Syempre, Gusto nating malaman, Kap, coming from you, ano po yung idea ninyo pagdating po sa ating dream project? Ngayon po na kayo ay nanunungkulan bilang kapitan, bilang punong barangay, ano po yung dream project ninyo na gusto sana maisakatuparan? Ang dream project na naiisip ko, habang akin nanunungkulan kasama ng ating mga kagawad, unang-una, yung kalusugan ng mamamayan ng Molino 3, na kung saan, kung kakayanin lang ng pondo namin, ay magkaroon ng separate health center ang bawat subdivision at mga urban area na kung saan hindi na sila magpapacheck up sa ibang lugar, kundi doon sa lugar nila meron na antimano.
So doon na lang, Antimano, kung kakayanin ng pondo. Kasi yun ang number 1 na kalusugan ng tao Para yung kanilang nararamdaman, at least mabibigyan agad ng solusyon. Ma-address din po. Ma-address agad. At syempre, nabalitaan nga po namin, isa pa sa mga pangarap ninyong proyekto ay magkaroon kahit papaano ng public park. At leisure area para sa ating publiko din. So meron po kaming plano doon sa Molino Dam na kung saan nasa 13 hectare yun. So more or less ang haba no nasa mga 700 to 800 square meter. Ang lapad mga 5 meter. So magandang ano yan. Maging proyekto din po. Mula sa Barangay Molino 3. Mula sa Barangay Molino 3. Katuwang po ang ating buti Mayor Secretary Villar. Grabe naman po. Later on, sana po maisakatuparan po yan, ang public park din and also for the health of our fellow kabarangays. Napakaganda po ng kasagutan ninyo, Kap, sa ating dream project. Yun yung talagang pinapangarap ninyo. Kap, hingian po natin kayo ng mensahe para sa inyong mga kabarangay. Ano pong nais ninyong sabihin sa ating mga fellow barangays? Mga kabarangay ng Barangay Molino 3, sa inyo pong lahat, kami po ay lubos-lubos ang aming pong pasasalamat sa tulong at suporta na pinagkakalab nyo sa inyong lingkod, Captain Adbicot, sa ating mga kagawad. So umasa po kayo habang kami na andito. Lubos at araw at gabi namin kayong paglilingkuran. Kasi po ang lakas ng loob namin, nagkaroon din tayo ng isang maayos at napakasipag na buting Mayor Secretary Villar. 24/7 ang ating buting Mayor. Kaya si Mayor Secretary Villar at ang inyong lingkod at ang kasama ng ating Barangay Council, umasa po kayo, tulong at suporta. Sa abot na aming makakaya, tutulungan at susuporta po kami sa inyo lahat. So, kailangan po, mag-ingat po din kayong lahat sa araw at gabi. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po, Kap. Napaka-meaningful na mensahe natin. Pagtutulungan, pagsusumikapan nating pagtulungan ang developments at progress dito sa ating Barangay Molino 3 with all the help ng ating mga kabarangay, communities, HOAs, and ang ating buong konseho. Yan. Baka meron po kayo nais i-shout out, Kap. So, batiin, opo. So, Mayor, andito po kami ngayon sa ating napakaganda studio. So, andito po ang buong council ng Barangay Molino 3. Tulong at suporta namin araw-gabi. Ay, andyan po kami para sa inyo. Kasi po, talaga kayo ang the best mayor na Luzon ng Bacoor. So, Mayor, magandang umaga po at magandang tanghali po. At nagugutom na rin kami. Siyempre po, nagpapasalamat pa rin po tayo sa presence ng buong konseho ng Barangay Molino 3 with us. Kasama natin sa studio ngayon. Ayan po. Thank you. Grabe. At siyempre, Kap, pasalamatan natin yung mga nanonood sa atin. Thank you sa mga nanonood nga pala. Ayan o. Thank you. Thank you so much po sa patuloy niyo pong pagsubaybay dito po sa Usapang Bacoreño sa usapin ng ating mga barangay captain at mga serbisyong pang-barangay dito po sa lungsod ng Bacoor. Muli po, thank you so much, Kap. Na-inspire po ako dahil napakaganda nung mga programs at ginawa ninyong mga developments. Lalo yung fitness gym talaga, grabe. No? Iba talaga yung ganong klaseng mindset. Mula po sa lungsod ng Bacoor, thank you po, Kap June. At para sa ating mga Bacoreño, ito ang kwento ng isang barangay. Ito ang What's Cap. Para manatili po kayong updated sa mga balita po natin dito sa lungsod ng Bacoor, manatiling mangyari lamang po na lagi kayong tumutok sa Usapang Bacoreño para sa mga pinakasariwang balita tungkol sa ating panahon at siyempre po, Usapang May Pakinabang. Ako po si Ezer at ito ang Usapang Bacoreño, ang programang naghahatid ng pinakaiinit na balita, kaalaman at kasaysayan tungkol sa ating lungsod ng Bacoor. At dahil ang Bacoor ay kilala sa pagkakaisa, let us improve as one and learn as one. See you all sa susunod na Usapang Bacoreño dito lamang sa Bacoor TV channel. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Kap. Thank you po. Grabe, no? Talagang sabi... Mga Bacoreño, may bagong boses na mapapakinggan. May bagong kwento na pag-uusapan. Sino nga ba ang tao na nasa likod ng bawat barangay? Anong mga problemang pang-barangay ang kanilang tinututukan? Saan patungo ang mga programa ng kanilang barangay? Ito ang mga kwentong hindi natin naririnig pero ramdam ng komunidad. At ngayon, hindi lang kwento, konting usisa, konting asaran, konting kap. Totoo ba yan? Kilalanin natin sila, pakinggan natin sila. Ito ang What's Cap?
Subaybayan tuwing Miyerkules at Biyernes sa Usapang Bacooreño.